Ano ba ang disadvantage kapag hindi tayo financially educated? Kagaya ko, 4 years din na nag-iipon lang ako sa bangko. Ang alam ko lang bukod sa savings account, time deposit. So magagaya pala tayo kay Mr. A na halimbawa nag-iipon siya ng 10,000 per month. Hindi siya nag invest sa financial education. Nasa 4% ang kinikita ng pera niya kada taon. Pero talo pala siya ni Mr. B na dahil educated siya, alam niya kung saan siya mag invest, nakalagay ang pera niya sa 12%, at 1,000 per month lang ang kailangan niyang ipunin. And then same sila ng result, after 36 years meron silang 6.4 million. So ikaw ba si Mr. A na nasa 4% lang ang pera, walang alam sa investment, or nasa 12% yung pera mo kagaya ni Mr. B na mas maliit yung iipunin, 1,000 pesos per month lang compare sa 10,000 per month. Kaya sabi dito, Mr. A needs to work how many times harder than Mr. B to get the same result. Kaya importante simulan natin agad ang pag-iinvest at gawin natin 'to ng tuloy-tuloy. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roanne Celis Capistrano.